Hello. Kumusta? May adlaw ka na itong tanan, mga kaigsunan ug mga kasampyak. Here we go again, buhay Amerika. Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapuy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So, before anything else mga kasampyak, kayo'y mulit-muli kong inanyayahan na magsampyak man lang nitong munti kong channel. At kung saan man kayong lupalok ang mundo, sana nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. So, time check is 4:34 in the morning, Monday, July 8. Off po tayo last night. So, kadalasan kasi pag day off ko, hindi rin ako nakakatulog kasi itong sanay tayo sa walang tulugan kasi panggabi yung duty natin. So during days off, paggabi para tayong vampire buhay na buhay. So kadalasan sa mga ganitong oras, ang mga ginagawa ko nagbabasa ng mga balita about sa atin sa Pinas. Kasi ang madalas na sasabihin ng mga kababayan natin kahit dito sila sa ibang bansa there's no place like home, which is true naman. Kasi sariling atin yan yung dugo natin dyan na nalaytay kung saan tayo pinanganak So ang masasabi ko lang is life is too short, but it's precious and wonderful. So embrace it, enjoy while you can, pray always, okay? And never mind about negative people because people have always something to say. Ganyan yung tao. Kahit si Kristo pa yata yung bababa sa lupa, meron pa rin masasabi ang tao. People will always criticize. So ito lang masasabi ko, kahit sa trabaho nyo man, may mga negative people, may mga criticism, good or bad criticism, make it as a motivation to move forward and do better. Ano lang yan? Ganyan lang yung buhay. Hindi tayo magpapadala sa mga ganyan. Sanay tayo mga Pilipino. Kung bagat molded na tayo sa ganyan kahirapan, mga maraming sakuna, mga nangyari sa ating buhay, yung bansa natin, yung mga history natin, yun yung mga dahilan kung bakit tayo mas lalong lumalakas. Kasi sanay tayo, hindi tayo katulad nitong mga nag-ibang bansa. Konting kimbot lang, konting problema, iyak na. Mga Pilipino tawanan lang yung mga problema. Sanay tayo dyan. But as always, lagi tayong magdadasal. So, ano lang yan. So, So, parang sa kanta lang. Sabi sa kanta ni Bon Jovi na life is no bed of roses, or even tonight we sleep on a bed of nails. So in the other words, life is really hard, very hard. It's tough, it's very, to live in this competitive world is hard. So it's even harder than what you could imagine. So and it's not more on physical, but mostly on mental. Not so much physically, but mentally. Ganyan. Mas nakakapagod yung utak ang ginagamit. Yung utak ang kumikilos. Physical, parang workout lang yan Parang exercise lang yan. Pero pag mental na talaga, dyan na papasok yung depression. Marami kang inaabala. Nag-aabala ka na. Ano bang nangyayari sa mundo? Ano bang nangyayari sa buhay ko? Ano bang gagawin ko? Ano bang future para sa akin? Kaya dyan na Kaya physical hardships, wala yan. Mental, yun yung pinaka kung sa depression pa, kung mentally, emotionally, yun yung pinaka most killer. Kung bagat laban lang,
as I said a while ago na tayo mga Pilipino, sanay tayo sa bardagulan sa buhay. Kasi namolded na yung ating puso't kaisipan sa mga hardships, sa kahirapan na ating na-experience sa buhay. Ganun lang yun. Kumbaga, labang lang tayo kasi the world we're living in is bunch of evil and hypocrites lying beyond their flattering words. Ano lang yun, magbabantay lang tayo. Kahit mga kaibigan pa natin, mga huwag kang mag-trust fully kasi may mga tao talaga na pinanganak na kumbaga backstabber maganda lang sa salita sa harapan pero sa likod ka na sinaksak ka na Katulad din ng ating mga politiko sa Pilipinas. Tingnan mo, nagkalaglagan na ngayon. Lumalabas na yung mga tunay na kulay. Kung baga sa midterm election natin, yung iboboto natin, huwag yung kalimutan. Pagtatakbo ang 3 Duterte, ipasok natin yan. Tingnan mo ngayon, bumabalimbing na si Tolentino. Kung sumakay sa Agos, yung mga klaseng tao, mga ganyan, yan yung tatandaan nyo, yan yung iiwasan nyo. Kung meron kayong mga kaibigan na ganyan, aalisin nyo yan. Kasi yan ay mga traitor ng mga tao. Delikado yan. Delikado yung mga taong ganyan. Sino pa kayang nagbaliktad? Basta si Tolentino, wala na yan. Iniduro na yan. Para sa akin, kung sino yung i-endorso ni Tatay Digong sa midterm election for senatorial slate doon sa listahan, natin, straight natin yan as possible, as much as possible. Kasi battle of numbers na tong labanan ngayon kasi wala pa rin gusto nila yung makapasok yung mga nila, listahan nila for senatorial for 2025 kasi gusto na pipilitin pa rin nilang ipasa yung charter change para mapurso nila yung kagustuhan nilang magiging prime minister si Tambaluslos kumbaga walang kadala-dala talaga itong Marcoses. Kung ilang dekada na yung mga nangyari nung pinatalsik sa Hawaii yung tatay nila, ngayon gusto na naman nilang babalik. Magpasalamat sila na sa pamamagitan ng pagbudol nila sa atin, paggamit sa mga Duterte, at nakapasok sila dyan. Tapos ngayon wala silang isang salita, wala silang kung mga traitor, yung mga galawang ganyan, huwag nyong iboto. Huwag. Mga yan, sakay sa Agos. Kung baga parang sa kamilyon. Saka sa sila madaling magpalit ng kulay. Gamitan lang. Ang isa naman nitong itong asong ulol naman na si Trillanes, kahol ng kahol, nag-file ng case against the Dutertes. Wala. Yung ginawa niya for public publicity lang yan. Alam mo kasi itong si Trillanes, yun yung talaga niya. Kaya nga nag-awkward yan dati. Kaya nakasuha ng sedition kasi yan yung niya binuto ko pa naman yan dati. Akala ko matinong tao. Kung sa asawa or sa magnobya pa, mag-girlfriends pa, magjowa, malalaman mo lang yung tao, yung totoong kulay niya pag kayo nag-iipon kayo or for a longest time, diyan na malalaman yung totoong kulay. So, iwasan nyo yung mga ganyan. Alam mo kasi itong mga politiko, itong mga trapo na politiko, ang mga ginagawa nila, manalo at matalo sila, panalo pa rin sila. Bakit? Kasi naghihingi yan ng mga fundings doon sa mga, halimbawa, mga negosyanteng illegal, mga pasugalan.
sa mga drugs, ganun. Yung mga trapo na politicians, yan, naghihingi yan. Tapos, ano bang ginagawa nila? Hindi naman nila ginagastos yan, binibigay sa tao. Kumbaga binibigay nila yung ilan yan, pero sa bulsa napunta yung mga pera. Kung kaya, yan, nasabi ko na manalo at matalo, panalo pa rin sila. At saka, for the meantime or as usual, yung pangalan nila ay na-expose. So for exposure sila eh. So pag kahit talo sila, for the next election, takbo na naman sila. Parang nag-invest sila na exposure doon. Para yung matunog yung pangalan nila. So at eventually mananalo sila. Which is, hindi naman totoo kasi yung mga tao ay gising na. Alam naman natin na ang mga tao ay hindi na katulad ng dati ngayon eh. Nagbabasa na tayo, nagsasaliksik na tayo ng ang katotohanan. Kung kaya't pilit nitong mga trapbo ng mga politiko, binabayaran itong mga social media, lalo ng mga mainstream media. So, ganun talaga. Kasi hindi naman nila iniisip yung future ng bayan natin. Pansarili lang nila yung iniisip nila. Yung kaya't mga kababayan, mga kasambian, is mag-isip-isip tayo. Kasi tayo, we will pass in this world. We will just pass by and, the next future generation will come. We will show them that we are the good example for a brighter future and a brighter tomorrow. For the successful Philippines. Yung sinasabi nilang bayan muna, hindi totoo. Ang totoo lang yung mga Duterte lang. Kung kaya, lagi kong sinasabi nga na once lang tayo nagkaroon ng tao na may totoong malasakit na kahit pag step down niya as a president, yung rating niya, satisfactory rating, yung approval, mataas pa rin, 80 to 90%. Bihira lang yan. Kahit sa buong mundo, wala na makakatalo. Duterte ka lang. Kung kaya't, pag Duterte talaga, damang-dama natin eh. Kung kaya't yung nanalo siya sa 2016, binuto ko siya damang-dama ko. Bawat nagsasalita siya, parang totoong tatay ko eh. Kung baga, mararamdaman mo talaga yung totoong tao eh. Kung kaya't, huwag nating sayangin itong natitirang buhay ni Tatay Digong. Tulungan natin siya sa laban niya. Pagdasal natin siya na gagabayan pa at tataas pa yung ihas a longer life, gano'n. Tapos itong mga anak niya na sana sila naman ang magpapatuloy sa mga ginagawa niya, sa mga ginawa niya para itong bansa natin wala na talaga eh. We were one step ahead sa goal sa pagiging successful Philippines nung panahon ni Tatay Digong. Akala ko patuloy na tayo eh. Kung kaya't dati sobrang saya ko nung nanalo si Marcos, binoto ko rin. Pero tingnan nyo yung nangyari ngayon eh, mas worse pa sa tingin ko sa panahon ni Benigno Aquino. Si Noynoy Aquino. Mas worse pa si Marcos eh. Tingnan mo, wala tayong gastos papunta sa ibang bansa para makipag-engage ng mga investors. Pero negative yung pabalik. Gumagastos ng billions of money pero walang bumalik dahil sa yung mga investors naman, hindi naman yan nag-i-invest dahil marami tayong problema. Number one is geopolitics, criminalities, corruptions, ganun. Pag ikaw investor, magano ka ng negosyo dito sa atin, doon sa atin sa Pilipinas, hihingian ka pa, i-delay pa yung mga papers mo.
Kumbaga, maraming problema. Lalo na yung criminalities. So wala eh. So instead na mag-focus ang gobyerno dyan para itong ayuda yung inano nila, inatupag. Ang ayuda is temporary, lang yan, parang temporary release. Wala yan. Wala talaga. At itong awayan, bangayan ng mga politiko, laging nag-aaway, ganun. May problema pa tayo sa geopolitics, tapos wala talaga. Kung baga magsisimula sa ating sarili yan. Itong mundo kasi talaga is full of anger and hatred. But when we talk about anger, it is just a temporary release. For example, you are upset because of, for example, at the job, things not done yet, ganun, may mga inaskaso kang mga guidelines na dapat matapos, ganun. Para lang yan, temporary release. But unlike hatred, itong hatred, cancerous talaga ito, is worse. It's even rotten to the bones, to the flesh. Kaya cancer talaga ang hatred. Diyan nagsisimula yung mga racism, ganun. Yun na yung nangyari sa ating buhay ngayon, sa ating mundo. Kung kaya divided tayo. Divided ang ating geopolitics sa ibang bansa, yung mga racism, patayan, ganun. Kasi kahit mismo sa sarili natin, kauri natin, divided na tayo. How much more when it comes to other country. Kung baga, yung pagmamahal, nagsisimula yan sa ating sarili. Ganun lang yan eh. At we will go back to main problem sa Pilipinas eh. Itong high inflation. Kasi wala tayong mga produktong na i-produce. At dahil pa sa mga pangyayaring naganap dati, yung pandemic, itong mga derian, so mas lalong bumabagsak yung piso eh. So at walang ginagawa yung gobyerno natin. So nasa recession stage tayo. So bagsak tayo. Wala itong mga trabahante. Ito namang mga company nagtatanggal ng mga trabahante. So mas lalong walang produkto, walang mai-produce. At itong mga kababayan natin walang trabaho. Kaya lugmok tayo. Dapat yun yung main priority sana ng bayan natin, ng gobyerno natin. Itong kahirapan, paano lutasin. Kung kaya tayong mga mga Pilipino kahit graduated pa tayo, kahit degree holder pa tayo, masters, doctorate, pilit tayong mag-abroad. Kung kaya yung mga magagaling sa atin umalis sa ating bansa kasi yung sahod sobrang liit. Tapos pag-apply mo pa, kailangan ng backer, kailangan mag-ranking, kailangan ng yung backer politiko. Pag wala kang backer na politiko, ipasok pa yung undergraduate o ganun. Yun pa magiging boss. Kaya't walang productivity, hindi producive yung isang company or whatsoever dahil sa sistema na ganyan sa ating bansa. Wala talaga. And when we will back to ayuda, ang ginagawa sa Congress at sa itong sa Senado, disim pa rin. Di ba ang ginagawa nila, yung gumagastos sila ng malaki, bilyones, walang mga resibo. Di ba narinig natin yan? Walang mga resibo. So grabe, no? Kahit man lang dito nga sa US sa Congress, kahit nga centavos may resibo eh. Pero doon sa atin bilyones pa, walang resibo. Tapos ang isang congressman or isang senator, yung 1 year nila abot ng billions.
sa isa lang yung tao. Tapos walang receive. Naku, kalukuhan talaga. Kung sino man yung nasa administration, sila yung may machineries. Kung kaya't makikita natin kung paano nila inatake ang mga Duterte kasi ayaw nila makabalik eh. Ginamit nila yung pundo, ginamit nila yung tax natin, lalo na tayong mga OFW. Dapat tayong magsasalita kasi tayo yung number 1 na taxpayer dyan eh. Yung pera natin pinapadala natin, yun, pupunta lang sa bulsa nila. Tayo nagpapakamatay. Ganun. Yung isa alang-alang lang sa kapakanan nila. Napakasakit isipin. Kumbaga, sasabihin natin sa kanila na mga trabahante lang sila. At sila ay dapat magtatrabaho. Hindi tayo magpapadaig sa mga ganyan. Lagi na nilang niyurakan, tinatapakan yung ating pagkatao. Akala nila mangmang pa rin tayo eh. Hindi na ngayon, time of social media ngayon. At ang mga tao ay nagbabasa na, nagsasaliksik na. Alam na natin yung katotohanan. Basta makasampiat, dasal-dasal lang tayo kasi itong buhay, wala. We will just pass once. As I said a while ago, life is too short. But if you will do it right, it is worth. So, ganun lang yun. Maraming salamat po at magandang araw.